Mabilis na nagbabago ang sitwasyon sa gitnang silangan. Nagkasundo ang Estados Unidos ng Amerika at Iran na palawigin ang tigil putukan. Yan ang iniulat ng telebisyon na Al Arabiya na binanggit ang mga source nito at nilinaw na wala pang opisyal na datos tungkol sa haba ng bagong kasunduan at mga kondisyon nito sa ngayon. Eksaktong sa araw ding iyon, Agosto 17, natapos ang 60 araw na bisa ng naunang kasunduan na hindi naman sinunod ng alinmang panig. Pero kaagad pagkatapos nito, si Trump sa isang panayam sa Fox News ay biglang nagbanta. Hindi sa Iran, kundi sa Oman. Sipi, kung haharang ang Oman, bubumbayin namin sila ng walang awa. At sa parehong pagkakataon, lumabas ang balita na ang mga bansa sa Persian Gulf ay patuloy pa ring nag-e-export ng langis mula sa reyon sa pamamagitan ng Strait of Hormuz, pero semi-legal. Dumadaan mismo sa mga tubig ng Oman. At sinusubukan ng Oman na magkaroon ng sarili nilang negosasyon sa Iran na labis na ikinagagalit ni Donald Trump at ngayon ay nagbabanta si Trump na atakihin ang Oman. Sa episode na ito, tatalakay natin kung ano ang nasa likod ng dalawang pahayag na ito at pag-uusapan natin ang tungkol sa pagpapalawig ng tigil putukan at ang mga banta kay Oman. Ako si Alexei Pechi, samahan ninyo akong pag-usapan ng paksang ito, pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa YouTube channel na ito. Papalapit na tayo sa 300,000 na subscribers, kaya't lubos akong magpapasalamat sa bawat pag-subscribe ninyo. Kaya magsimula tayo siguro sa pinakamainit na balita. Ito ay ang pagpapalawig ng tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Paalala lang, noong kalagitnaan ng Hunyo ay pumirma ang Estados Unidos at Iran ng memorandum ng pagkakaunawaan. Nagkasundo na sa loob ng 2 buwan ay magsasagawa sila ng negosasyon para sa pagtatatag ng pangmatagalang kapayapaan. Ang pangunahing punto ay noong 17 ng Hunyo, nagkasundo ang 2 panig na sa loob ng 2 buwan ay bubuksan nila ang Strait of Hormuz, aalisin ang lahat ng issue tungkol sa mga parusa at sa huli ay magpapasya rin sila tungkol sa nuclear program ng Iran. Pero hindi ito natuloy. Ibig sabihin, ang mga pangunahing paksa, paalala ko, ay ang nuclear program ng Iran, ang mga kondisyon ng paglalayag sa Strait of Hormuz, at ang mga kahilingan ng Tehran na i-unfreeze ang kanilang mga asset sa kanluran. Ngunit nitong Lunes, sa mismong araw ng pagtatapos ng 60 araw na palugit, sinabi ng kinatawan ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Iran na si Esmail Bagay, hindi kailanman nagsimula ang mga negosasyon tungkol sa kasunduang nuklear. At ang mismong 60 araw na palugit, sa prinsipyo, nawalan na ito ng saysay. Ibig sabihin, ang formal na pagpapalawig ng tigil putukan na iniulat ng Al Arabiya ay nagaganap sa kabila ng hayagang pagtanggi ng panig ng Iran sa mismong pag-iral ng anumang tigil putukang pwedeng palawigin. At sa totoo lang, hindi ko na rin maintindihan kung ano ba talaga ang praktikal na saysay ng pagpapatuloy o alok na ito ng tigil putukan kung wala namang gumaganang tigil putukan. Pero nilagdaan nila noong Hunyo 17 ang tigil putukan. At ano ngayon? Sa totoo lang, hindi naman ito nangyari. At ang bisa ng papel na yon ay tumagal lang ng siguro 1 araw. Baka nga, kinabukasan ay nagpatuloy na ulit ang labanan. Kahit na sa gitna ng lahat ng ito, biglang kinumpirma ni Trump ang impormasyong pinag-usapan natin kahapon dito sa YouTube channel na ito. Ang Estados Unidos ay nakikipag-usap pa rin ng direkta sa mga leader ng Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps. Heto ang sinabi ni Trump, mayroon kaming hindi opisyal na channel ng komunikasyon sa Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps. Direktang nakikipag-usap kami sa mga kinatawan ng IRGC sa Iran. Pero sa mismong IRGC, itinatanggi nila ang mga sinabi ni Trump. At sa pahayag ng organisasyon ngayong araw, sinabi nila na ang mga pahayag ni Trump tungkol sa direktang negosasyon ay, ayon sa kanila, mga pantasya na bunga ng maling akala at mga bangungot tungkol sa pagkatalo sa digmaan. Sige, kahit na may mga negosasyon, hindi malinaw kung saan ito hahantong. Samantala, si Trump na nabigo sa digmaan laban sa Iran ay nagsimulang magbanta sa kalapit na Oman. Dito, mahalaga ang konteksto dahil kung wala ito, ang sinabi ni Trump ay parang isang biglaang paginit ng ulo na wala namang ibig sabihin o pinaguhugutan. Ang tinutukoy dito ay ang negosasyon ng Iran at Oman at ang mga patakaran sa pagdaan sa Strait ng Hormuz. Ayon sa Reuters, ilang araw lang bago ang pahayag ni Trump, nagkasundo na ang Iran at Oman tungkol sa mapa ng paglalayag sa pamamagitan ng kipot. At ang kasunduang ito ay nagbibigay talaga sa Tehran ng kontrol sa mga barkong dumadaan papuntang Persian Gulf. Sa paglabas naman, kailangan nilang dumaan sa mga tubig ng Oman. At nagsimulang mainis ng husto si Trump dito dahil noong Agosto 2 mismo, hayagang sinabi ng mismong Amerikanong presidente na ang kipot ay ganap na kontrolado ng Estados Unidos ng Amerika. At dito nakakaroon ng direktang banggaan ng dalawang bersyon ng realidad. Sinasabi ng Oman at Iran ang tungkol sa sarili nilang mapa ng paglalayag at nagkakasunduan kung paano gagana ang kipot ng Hormuz sa hinaharap. At si Trump naman ay nagsasalita tungkol sa ganap na kontrol ng Amerika at ipinangako niyang pagkatapos ng digmaan ay ideklara itong teritoryo ng Amerika.
Sa ganitong konteksto, tinanong ng pangunahing internasyonal na correspondent ng Fox News si Trump tungkol sa mga negosasyon ng Iran at Oman at nakatanggap ng sagot. At ito ang kanyang sinabi. Kung haharangin tayo ng mga autoridad ng Oman, bobombahin natin sila ng tuluyan. Hindi naman nilinaw ng presidente kung anong mga sitwasyon ang matutulak sa Washington na gawin ang ganitong pag-atake. Sa parehong pag-uusap, sinabi niya na dapat itaas ng Iran ang puting bandila ng pagsuko, pero binigyang diin niyang hindi siya nagtatakda ng anumang deadline at hindi nagmamadali. Sa kabila ng lahat, may natutunan din si Trump. Tingnan ninyo, wala nang mga deadline o ultimatum. Sabi niya, balang araw, umaasa siya na itataas nila ang puting bandila ng pagsuko. At kapansin-pansin, hindi ito ang unang beses na nagbanta siya ng ganito. Paalala ko lang, noong Mayo pa lang ay sinabi na ni Trump na handa siyang wasakin ng Oman kung lilihis ito sa koordinasyon ng mga aksyon kasama ang Estados Unidos sa kipot ng Hormuz. Ibig sabihin, hindi ito biglaang banta, kundi isang paulit-ulit na ugali. Pero minsan na ring lumihis ang Oman. Hindi siya nakatanggap ng sagot mula sa Estados Unidos at lumilihis na naman. Ipinapakita nito na hindi ganang natatakot ang Oman sa mga banta ni Trump. Pero sa kabilang banda, uulitin ko, ito rin ay nagpapabahala sa mga kaalyado ng Estados Unidos sa Persian Gulf dahil si Trump mismo ay hindi rin ganap na tapat sa kanyang mga negosasyon. Sa parehong panayam, nagbigay ng pahayag si Donald Trump na direktang may kinalaman sa ating naunang episode tungkol sa nakatagong bahagi ng mga negosasyon. At kinumpirma ni Trump ang pag-iral ng di-opisyal na channel ng komunikasyon sa Islamic Revolutionary Guard Corps. Ayon kay Trump, nagbabluff ang panig ng Iran mula sa isang matibay na posisyon kahit na sila ay nasa critical na kalagayan. Ngunit mismong ang IRGC ay tahasang itinanggi ang mga salitang ito. Ibig sabihin, sa iisang tanong, kung talagang may tunay na channel ng komunikasyon sa pagitan ng Washington at ng pamunuan ng IRGC na siyang tunay na gumagawa ng lahat ng desisyon sa Tehran, may dalawang magkasalungat na pahayag na nagmumula mismo sa mga kalahok. At ang panig ng Iran ay nagbibigay ng pagtanggi gamit ang mga salitang tahasang nakakasakit laban sa presidente ng Amerika. At imbes na sagutin ng Iran, si Trump ay lumipat na ngayon sa pagbabanta. Pero kung titingnan ng maayos ang buong sitwasyon, malinaw na parehong panig. Ang Iran at ang Estados Unidos ay pinapatagal ang alitang ito. At hindi agad nilulutas ang issue. At ito ang dahilan. Ayon sa Wall Street Journal na sumisipi sa mga serbisyong paniktik ng ilang bansang Arabo, ang Iran, sa totoo lang, ay hindi umaasa sa kompromiso kundi sa pagtaas ng tensyon sa militar laban sa Estados Unidos at Israel. Pinalalawak nila ang mga operasyong kontrapaniktik, pinapabilis ang produksyon ng mga missile at drone, at tinatakot ang mga bansang Arabo kung saan may mga base militar ng Estados Unidos, at hindi rin nila isinasantabi ang posibilidad ng mga sabotahe tulad ng pagsabotahe sa mga internet cable sa Persian Gulf at pagdulot ng kaguluhan sa mga bansang may mga komunidad ng Shia tulad ng Kuwait at Bahrain. Parang yung ginawa ng mga Ruso na sumalakay sa Ukraine gamit ang dahilan na pinoprotektahan nila ang mga nagsasalita ng Ruso. Ganoon din ang mga Iranian. Sinasabi nila, may mga Shia rin doon, pupunta tayo para protektahan sila. Sa Tehran, malinaw nilang naunawaan na pati si Trump ay nakakaroon din ng mga pagkalugi sa ekonomiya. Ang mataas na presyo ng gasolina dahil sa sigalot sa gitnang silangan ay nakakaapekto sa suporta ng mga botante sa Estados Unidos. Sa madaling salita, sinusubukan ng Islamikong Republika na magdulot ng tensyon sa ekonomiya sa Amerika at ang Amerika naman, sa kabilang banda, ay sinusubukan ding magdulot ng tensyon sa ekonomiya ng Islamikong Republika. Pero ang ganitong uri ng digmaan, gaya ng naiintindihan ninyo, ay maaaring tumagal ng maraming taon. Conclusion. Ang formal na pagpapalawig ng tigil putukan na isinulat na yon ng Al Arabiya ay nagaganap sa kabila ng hayagang pagtanggi ng Iran sa pag-iral ng mismong paksa ng negosasyon. At nagbabantang bombahin ni Trump ang ikatlong bansa na dati namang kaalyado at hindi kalaban dahil lang sa nakikipag-usap ito sa Tehran tungkol sa paglalayag sa kipot ng Hormuz. Kasabay nito, tahasang tinawag ng korpus ng mga tagapagbantay ng Rebolusyong Islamiko na katan-isip ang sinasabi ng Amerikanong presidente tungkol sa umano'y lihim na linya ng komunikasyon. Ngunit sa ganitong kalaliman ng mga salungatan, ang mismong pahayag na pagpapalawig ng tigil putukan ay tila pansamantalang pagpapaliban lamang ng hayagang pag-amin ng kabiguan kaysa isang tunay na hakbang tungo sa matatag na kapayapaan. At parehong sinasadya ng magkabilang panig na pahabain ang kalagayang ito ng kawalang katiyakan, umaasang mauubos ang ekonomiya ng kalaban bago ang kanila. Sa madaling salita, pumasok na tayo sa isang digmaang ubusan na, sabihin na lang natin, tatagal pa ng ilang buwan kung hindi man taon. Lahat ng ito ay matagal nang napag-aralan
na kung ang digmaan ay hindi napapanalunan at hindi natatapos sa anumang kasunduan sa unang 6 na buwan, ibig sabihin nito ay papasok na ito sa yugto ng digmaang ubusan at maaaring tumagal talaga ng mga taon. Dito ko natatapusin, ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.